Magandang araw mga kabady! Ngayong araw ay magre-review na naman tayo ng isang tools. Ito ay isang impact wrench mula sa Kilat. Pag bumili kayo nito, ang tools ay nakaloob sa isang hard case. Sa loob ng hard case ay may kasama siyang manual, isang peraso ng gloves, which is freebies, ang kaniyang impact wrench na unit, isang strap, battery. So ang pinili kong variant ay yung may dalawang battery. Pero meron ding variant na isa lang yung battery. At medyo mas mababa ang presyo nun. At saka isang charger. May mga option dito na pwede kang pumili na may kasamang mga socket wrench. Di na yun ang pinili ko kasi meron naman akong socket wrench. Nito pala ang itsura na pag nakasalpak na yung battery. Kilala ang Kilat sa pagiging kulay dilaw ng mga tools nito. May kahawig siyang kulay ng isang brand. Medyo patagal-tagal na rin pala yung brand na Kilat dito sa Pilipinas. Magkano nga ba to? Pero bago ko sabihin ng presyo, usisain muna natin kung ano mga specs nito. Umpisahan na natin. Ang impact wrench na ito, merong Li-ion or lithium-ion na battery. Meron siyang 3,200 impact per minute, brushless motor, forward and reverse, 2-speed control para sa large and small bolts or nuts. 1/2 drive nga pala ang socket na kasya dito. Meron siyang working light, variable speed ang kanyang torque, made out of plastic ang kanyang body, at meron siya mga rubber grips or mga rubber na nakapalibot sa mismong impact wrench. Yung mga kulay itim na makakita nyo sa buong impact wrench is made out of rubber yun. Yung kulay dilaw naman is made out of plastic. Yung plastic naman na ginamit dito is magandang klase. Hindi siya yung putyo-putyo na madulas sa kamay. Pero napansin ko lang yung mga uneven na cuttings sa kanyang mga rubbers. Pero kung di ka naman maselan, ay pretty decent na para sa kanyang price range. Kung mapapansin nyo, medyo madumi yung impact wrench ko. Kasi ginagamit ko kasi to sa mga ginagawa kong trabaho. At saka bago ko pala ito yung review, mag-iisang taon na pala to sa akin. Sinubukan ko muna talaga kung okay siya bago ko in-review. At saka di nga pala to sponsored video. Baka sabihin yung biased ako. Sasabihin ko sa inyo kung anong maganda dito tsaka yung pangit na naobserbahan ko. Dito nga pala sa bandang baba ng impact wrench ay meron siyang mga indicator light. Indicator light sa small at saka sa large. Pipindutin mo lang yung pula na function key para magpalit yung torque ng ating impact wrench. Depende sa laki at size ng iyong tatanggalin na nut or bolts. Hindi pala tatanggalin, hihigpitan. Dahil sa pagtanggal, dalawa lang din yung pagpipilian mo. Either i-on or i-off mo yung loose self-stop. At yung tagtatatlong guhit na green at saka red ay battery level indicator. Pag tatlong green yung lumalabas na ilaw, ibig sabihin full charge pa yung unit. At ngayon naman, the moment of truth, subukan natin kung kaya ba niyang tanggalin ang lug nut ng ating gulong. Gagamit nga pala tayo dito ng number 19 na socket wrench at naka-on muna ang loose self-stop na function. At dito naman ay enough ko muna yung loose self-stop na function. Ayun, at ang huling lug nut natin. So makikita nyo na kaya nang tanggalin yung lug nut ng ating sasakyan. Pero duda ako na kaya niyang tanggalin yung malalaking lug nut ng mga truck. Kaya di ko na sinubukan, baka masira, sayang. Nasubukan ko na rin nga pala ito sa pagbaklas ng mga CVT ng mga motor. At napaka-basic sa impact wrench na ito na baklasin yung mga CVT ng mga motor. At ngayon naman ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga nagustuhan ko sa impact wrench na ito. Una ay itong butas sa may kabitan ng socket wrench. Ito, akala nyo wala lang yan ha. Pero ang purpose niyan ay pwede nyong kabitan ng mga drill accessories. Pero kailangan is naka-hexagonal yung shank niya. Di ba napakaangas, di mo na kailangan ng adapter. Di kagaya ng ibang impact wrench na kailangan mo pa ng adapter para magkabit ng mga drill bits. Pangalawa naman ay ang kanyang timbang. Di siya masyadong mabigat compared sa ibang brand ng impact wrench. At pangatlo ay ang kanyang brushless motor.
Paano nga ba ma-check kung brushless ang isang power tools? Silipin nyo lang yung mga butas-butas sa bandang motor nya pag wala kayong makitang spark. Ibig sabihin, brushless yung motor na ginamit sa kanya. At ngayon naman ay dumako tayo sa kanyang battery. Chinek ko yung battery niya para ma-check na rin kung totoo ba yung sinabi ng manufacturer. Hindi naman naka-indicate kung ilang voltahe ang battery niya, pero sabi sa ating multi-tester ay nasa 20 volts ito. Which is totoo naman dun sa sinabi ng manufacturer. Mahigit 1 taon ko na tong gamit, pero makunat pa rin yung battery niya dahil siguro sa kanyang Li-ion battery technology. In terms naman sa charging, kung fully drain ng battery ay umaabot ng halos 3 oras bago ito ma-full. Pag na-full na yung battery ay mag-i-indicate naman yung charger na kulay green. Medyo matagal nga lang siyang mag-charge, kaya recommended ko yung bumili kayo ng extra battery. Or yung 2 battery na variant ang bilhin nyo. Suma total, isa ito sa pinakasulit na nabili kong tools. At sa tingin ko ay tatagal naman ito. Basta't gamitin mo lang ng tama at angkop sa kakayahan nito. At in terms naman sa price, ang bilhin ko dito ay 2,888. Na-order ko nga pala to sa Shopee. Ang link ay nasa baba.